scripture for tonight has been taken from the book of Matthew, chapter 24, verses 45 to 47. A faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. Blessed be the reading of the word of God. Amen. Amen. Blessed evening po sa ating lahat. Sino po ang blessed? Magsabi ng Amen. Amen. Sino po ang blessed? Magsabi ng Hallelujah. Hallelujah! Sino po ang blessed? Magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord! Pag-ising lang yun, papatanggal ng kaba. Amen. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako manalangin. Tayo po ay imuko. Aming Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, Panginoon Kristo, aming tagapagligtas. Maraming pong salamat agad sa pagkakataong team. Ito, Panginoon, muli na kami ay yung gagamitin agad na maging tagapagdala agad ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, we pray that your anointing will flow, Panginoon, agad sa aming lahat, O Diyos. Lord, open our spiritual eyes, ears, and heart, agad. Na ang iyong mensahe, Panginoon, ay tumimo agad sa aming puso at ito ay umabong agad. Ito ay matanim sa aming pag-iisip agad. At ito, Panginoon, ay ma-exercise namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Marami pong salamat. Be our God, O God. Speak to us boldly, Panginoon, with power in the name of Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat ang nagsabi ng Amen. Talagang pagkat ikaw ay tumayo dito, kahit na matagal ka na dito, kakabahan ka pa rin. Kaya po tayo nagpapatanggal ng kaba. Sa ating mga Pilipino, pag sinabi pong pag wala ang pusa, nagwawala yung mga daga. Sino pong nakakaalam mga kasabihan mo? Pag wala ang pusa, nagwawala yung mga daga. Amen? Pero po nung nasa Taguig ako, nung nag-aaral ako sa Taguig, nakatira po ako sa aking tiyahin. Pagdaan ko sa talipapa, nagkakawala yung pusa. Kasi ang lalaki ng daga. Seskero ang lalaki. At sa sikain na po, pag wala ang elders, nagwawala ba ang members? No, amen tayo dyan. Nawawala lang yung iba. Sabi nga, pag tinanong mo isang kapatiran, I don't know where he go. I don't know why. Diba? Sa commercial, no? Pero sa buhay Kristiyano, amen? Sa buhay Kristiyano, hindi po ganun. Tayo po ay tapat sa ating Panginoon. At ngayon pong gabi, tunghayan po natin ang ating teksto mula sa Matthew 24, verse 45 to verse 7. Bago tayo mag-dig in dun sa ating text for tonight, yung 45, 46 to 47, hayaan nyo nga munang ibigay ko sa inyo yung paunang tawag dito, introduction. We will go to the earlier verse ng Matthew 24. Doon po sa unang verse ng Matthew 24, sa una, lumabas si Jesus mula sa templo at lumapit sa kanya yung kanyang mga alagad. Paglapit ng mga alagad sa kanya, pinakita ng mga alagad yung templo. Siguro napagmasdan nila, ang laki ng templo. Yung templo ni Solomon na nirenovate noon. So, sabi ng Panginoon sa kanila, I tell you the truth, lahat ng ito ay madidemolish. So at the back of the mind of the disciple, ibig sabihin ng Panginoong Hesus, siya ay babalik at itong mga templong ito ay maguguho. Mayroon na silang idea. Sabi ng Panginoon, walang isang mga bato na matitira in top of the other stone. Lahat yan babagsak. So, he's talking about the end of the world. At nung nasa Mount Olivo siya, lumapit ng sikreto yung mga disipulo niya. Talagang mga disipulo, pasikreto pa. No? Sabi, Lord, kailan ba yung sinasabi mong pagbabalik mo? At kailan ba yung sinasabi mo
katapusan ng mundo. Ang sabi ng Diyos, ni Lord Jesus, don't be deceived. Don't be misled. Lahat ng ito ay mangyayari. Sabi niya gano'n. Many will come in my name. Ang sabi niya. Many will come in my name, claiming that they are Messiah. And they will deceive many. Makikita po natin sa slide natin kung sino to. Sino po nakakilala sa kanya? Ibuloy. Si Kibuloy po. Si Kibuloy po, he claimed that he is the Son of God. Na malaking kabaligtaran sa Biblia. Sino po ba ang Son of God? Jesus. He said that he is the appointed Son of God. At tignan niyo po, he was a preacher of United Pentecostal Church and now a leader of a religious group called Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And he claimed na meron siyang 5 milyong followers. And not only that, dahil sa dami na nagbibigay ng tithes and offering sa kanya, mayroon na siyang own TV station, meron pa siyang radio station, at hindi ko po nailagay dyan, mayroon na siyang school, meron na rin siyang paaralan. He owns a mansion na parang Disneyland, kasi in-invite niya yung mga politiko doon sa kanyang mansion at ipinakita niya. Ang ano po niya, source niyan ko sa Inquirer. So makikita po natin pag nag-search tayo sa internet, makikita natin siya. Yan po yung sinasabi ng Panginoon that many will claim in my name na sila yung Messiah. And they will deceive many. Sabi ng Panginoon, ng Panginoong Jesus, merong kaguluhan, magkakaroon ng giyera, may threats ng war. Ito po yung picture ng sa Libya. At before that, kung matatandaan natin, nagkaroon din ng giyera sa Iraq, sa Afghanistan. Ito po ay mga signs lamang. At kung titignan din po natin ang picture na ito, sino po ang nakakaalala ng picture na ito? Sa Japan. March 11, 2011, a massive earthquake hits Japan. Tignan niyo po kung gaano siya kalakas. 9.0 magnitude. At tignan niyo kung gaano kalaki yung tsunami after the earthquake. Kung gaano kataas, 130 feet tsunami. At tignan niyo kung gaano ang buhay ang nawala. Some 20,000 people are dead or missing. 8,000 homes are completely destroyed. Estimate of more than 400,000 people were displaced. Nawalan ng bahay, nalipat. Sabi ng Panginoong Jesus, these are just birth pains. Pero hindi pa yan ang katapusan. Amen? Sa verse 26 po ng Matthew, sinasabi rito, if someone tells you that here is the Messiah or there is the Messiah, don't believe on them. Or don't even bother to look on them. Sinasabi po rito ng Panginoon ang mga signs kung paano siya pupunta, babalik dito sa mundo. Sabi niya rito, as far as the lightning flashes in the east, and sabi doon, shines to the west, so it will be the Son of Man will come. Kaya huwag na tayong maniwala kung sasabihin nila, ako si Kristo. Hindi ganun ang signs ng Panginoon. Sabi po sa verse 30, and then at last, the sign of the Son of Man is coming will appear in the heavens. Makikita po natin dito yung clouds, bababa ang Panginoon. Pero hindi po sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng Panginoong Kristo kung kailan. Ang sabi po rito, however, no one knows the day or the hour. Even the angels in heaven, even the Son, only the Father knows. At sabi po rito, when those days come, it's like yung time ni Noah, that the people are busy marrying,
People are busy partying. People are busy drinking. Nanunuyo ang aking labi. Pwede po makain. So, kakaitad na. Pasensya na po. Commercial. Hindi nila maintindihan hanggang dumating yung baha at sila ay nawala. Salamat, bro. Ini ba ito ka? Sabi ng Panginoong Jesus, be watchful. Kung ang may-ari ng bahay alam nila na ang magnanakaw ay papasok, siya ay magiging alerto at babantayan na hindi maka-break in yung magnanakaw sa bahay nila. So, we need to be watchful. At kung sa verse 45 po, yun yung sa text natin, sabi rito, a faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his own other household servant and feeding them. Who then is a faithful and wise servant? Yan po yung title natin. Amen. Bago po natin i-dig deeper, ano nga po ba ang meaning ng master? Amen? Maaari po bang basahin natin? Makikita ko sa 39. Yung meaning ng master according